Meron po yung pagkapanganak ay meron ng problema sa hearing, pero meron naman po yung pagtanda, saka po sila nagkakaroon ng problema sa paningin. Yun, ano po yung mga tips na mga dapat gawin ng ating mga pamilya para maiwasan po na ganito mangyari? At syempre ngayon kasama naman natin ang dalawang teachers. Ayan, si Ma'am Manny ang ating interpreter at siya po ang ating estudyante si Mariah. At si Ma'am, 14 years na po ngayon nagtuturo sa school. Tinuturuan niyo po ang, nagtuturo po kayo sa Baguio School of the Deaf. At dito po, ano po yung mga services na yung pong pinapakita o inihahanda para po sa mga estudyante? Good morning po. Sa amin po dyan sa school services, inuupo po namin ang learners po. Using po yung basic sign language. And of course, kasama po yung speech po. Ayan. Ano naman po yung mga activities nila po? So, basic sign language and then speech. Kailangan po niya opo. Ayan po. Dahil po ang mga deaf, hindi po sila tinatawag po. Hindi siguro po sila kayo. Kasama din natin na si Pastor Nelson. Si Pastor po, alam niyo po si Mariah, na 12 years old na estudyante, 12 years old na estudyante nila ma'am. At sir, kamusta naman po ang inyong relationship with your daughter? Kumbaga daddy girl. Pero pwede niyo po makwento sa amin kung paano po na-deaf si Mariah. Mga ilang taon po? Yung nakuumpisa yung nakakarinig na sign. Pero baka may gusto sabihin si Panginoon naman actually knowledge. Kasi yung anak ko pala, a younger age, may problema po siya. Kaya, kay sir naman po, paano po ba or nagagampanan po ba yung mga government services? Ay, iba sa para sa mga PWD? Ah, ah, ah,
na deaf, ano po ang mapapayo niyo po para sa kanila? May papayo. Una, siguro ang mga anak ay palakihin na may tamang takot sa Diyos. Kasi kapag tamang pananaw sa buhay, magiging tama yung pagkakilala sa Diyos, magiging tama yung pananaw nila sa buhay, matatanggap nila yung kanilang kapansanan. Ikalawa, may mga nakadisenyong paaralan para sa kanila. Hindi porke piti, yun ang term kasi ng maintindihan ng makalatan eh. Minsan na nadideprive sila yung karapatan nilang makapag-aral. Marami kaming kakilala, nagdalaga na hindi nakatikim na pumasok ng school. Ikatlo siguro, ang aking masasabi sa mga magulang, pilitin nilang makapag-aral ng kahit na basic sign language. Kasi nga po, ang problema, nasa bahay sila dahil walang alam sa basic sign language ang magulang. Yung anak, hindi niya nasasabi yung nararamdaman niya at hindi niya nalalaman kung ano yung pinag-uusapan sa bahay. Kasi ito, pag may tumawag-tuwat o kaya yung sign language na ganito, kung hindi kami marunong mag-sign language o isa man lang sa amin, magiging kawawa yung bata. Kaya napakalaga kami na mayroong mga anak at marami rin nagre-rebelde sa kanila kasi nga, yun nga, hindi sila nakakausap. Kaya napakalaga talaga sa magulang na matuto ng sign language. Kumbaga, na-isolate kasi sila. Opo. Gusto nilang i-express yung sarili nila pero hindi nila kung paano. Actually, marami pa silang request. Gusto nila na halos lahat ng establishments merong sign language. Yung mga nagkikater, marunong yung sign language. Kahit yung mga basic lang. Siguro, nasa sa atin din yan. Ano? At syempre ito po, dahil Deaf Awareness Week, baka may gusto po kayong iimbitahin, sir. Meron po kayong mga activities. Sa ating institution sa Public General Hospital, actually it's like daily, okay naman ang aming department for newborn hearing test and then also for yung mga ating hearing test na tinatawag. It's like acute pulmonometric or detection, early detection of early ear diseases. And from there, we can do a proper management and eventually mabawasan natin yung mga nagkakaroon ng problema sa pagdinig. Thank you po. Maraming salamat. At si ma'am, si sir kanina, na sabi niya na yung parents kailangan matutong mag-sign language. At si ma'am, nagtuturo siya sa Baguio School for the Deaf. Nagtuturo po kayo din ng mga magulang mag-sign language. Opo. Sa school po, meron po kaming summer basic sign language for the parents. And of course, ino-open din po namin ng school sa mga kahit sa mga estudyante na gustong, especially yung mga sped teachers na gusto pong matuto ng sign language, ino-open po namin ang aming school. Every summer. Opo. And pwede po nila kami i-contact sa, meron po kami sa Facebook at yun po. At the same time, nag-offer din po kami sa dito po sa Baguio, tinatawag din po nila kami for interpreters or sa mga events po dito sa Baguio. Magandang programa ito. And last but not the least, syempre, dahil dito na rin si Moraya, kindly give us an inspiring message para sa mga PWDs din. I want to encourage all the students to study hard because in the future they will be successful. Never give up, continue in going to school, especially sa BSD, sa mga teachers na nagtuturo. Thank you for educating us and always believe in God and become mature. Thank you very much. God bless you all. How do you say thank you po ba? Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Maraming salamat. At syempre mga kapamilya, yan po ang ating naging talakayan ngayong umaga. Magbabalik pa po ang Naimbag na Morning Kapamilya. Sayang, wala man lang silang makeup.